Stalkers, it's me, Beanstocks. So today, magkakaroon na naman tayo ng sit-down vlog. Yung nakaraang sit-down vlog natin is 2 years ago pa. Kasi nabusy tayo sa ACADS. At ngayon, bakasyon na naman natin at mag-grind na naman tayo sa pag-upload. At itatry natin na madalas na ulit mag-upload. Kagaya dati na every other day ako nag-upload. At ngayon, babalik tayo sa sit-down vlogs dahil hindi naman tayo madalas lumalabas at kailangan natin ng content na i-upload. Kaya magpo-provide ako sa inyo ng mga videos pa rin kahit nasa bahay lang. So yung content natin ngayon is pinamagatan nating mga bawal sa alaga ninyong aso. Kung napapansin ninyo is meron kasi kaming aso na alaga noon for 6 years. Kaya medyo alam ko na rin yung mga bawal sa kanila. So wag na natin patagalin pa, simulan na natin. Unang-unang steps na bawal ninyong gawin sa mga alaga ninyong aso is wag ninyong papakainin ng mga chocolate, grape, avocado, tsaka marami pang iba. Kasi yung mga pagkain na yun is napaka-poisonous sa kanila. Meron kasi akong nakita sa Facebook na sinabi niya na ate ko noon na pinapakita sa picture na pinakain nila ng cake na chocolate yung mga aso nila nang siguro ilang taon na rin kasi parang pangatlong birthday na niya o yung birthday ng mga aso. Tapos ganun pa rin yung ginagawa nila. So in conclusion, 3 years na nilang pinapakain yung aso nila ng cake na chocolate. So ang nangyari is yung mga pinakain niyang aso is sabay-sabay silang namatay sa kadahilanan na ilang taon na rin niyang pinapakain ng chocolate, which is sinasabi ko nga poisonous sa mga dog, yung mga alaga niyang aso. So ang sinasabi ko sa inyo is wag ninyong papakainin or papatikimin man lang ng kahit konti yung mga alaga ninyong aso, kahit anong aso yan, kasi napaka-poisonous niyan at sobrang magre-react yun sa katawan ng aso na maaring ikaresulta nung nangyari sa Facebook na nakita namin. Pangalawang tips na bawal ninyong gawin sa mga alaga ninyong aso is kapag igagala ninyo sa labas is kung maaari wag ninyong ilalapag sa kalsada at yung mga bagay na galing sa labas na pinasok nyo is wag ninyong itatabi sa mga alaga ninyong aso para hindi magkaroon ng garapata. Nakita nyo naman sa mga nakaraang vlog ko, yung aso naming si Molly. Malungkot kong binabalita sa inyo na wala na siya. Hindi ko pa na-upload yung tribute vlog sa kanya. Pero yung rason ng kanyang pagkamatay na galing mismo sa doktor niya is blood parasite. Yung blood parasite is yung sakit na nanggagaling sa mga garapata para siyang dengue sa tao. At ang tingin kong naging rason kung bakit siya nakakuha ng blood parasite is dahil unang-una, ayun nga, kapag ginagala kasi siya sa labas is maaring baka doon sa kalsada niya nakuha kapag binababa siya sa may court kasi pinapaihi siya at pinapatae. At ang pangalawang rason is baka doon sa sapatos na katabi niya na tinutulugan niya sa may gate kasi kapag natutulog yun sa may gate nandun pa naman yung mga sapatos, tsinelas na galing sa labas kasi syempre malapit siya sa gate at doon namin nilalagay yung mga yun. Siya naman kapag naghihintay siya sa tatay ko, nandun din siya sa gate kaya katabi niya yung mga sapatos tsaka tsinelas. Minsan hinihigaan niya pa. Tapos yung sapin doon sa terrace namin, which is pinagpupunasan namin ng sapatos, is doon siya humihiga minsan. Kaya lahat na ng mikrobyo na galing sa labas na kumapit sa mga sapatos at tsinelas namin is doon sa basahan, pati na rin sa lugar na kung saan siya nakahiga. Si Molly kasi 2 beses na siyang nagkaroon ng blood parasite. Yung una is gumaling siya, maraming gamot yung pinainom sa kanya, pero umatake na naman bigla yung blood parasite niya ngayon. At sa ngayong pagkakataon is hindi na niya nakayanan. Siguro malala na hindi namin alam. Kaya within the day na nag-seizure siya is nawala na rin siya kinagabihan. Yung video ng araw na yon isasama namin sa tribute vlog. Baka 1 oras yon mahigit na i-upload natin sa mga susunod na araw kapag kompleto na yung mga clips. So in conclusion, yung gusto kong iparating sa inyo doon sa number 2 tips natin na wag ibababa yung mga alaga nating aso kapag gagala sa kalsada at wag itatabi sa mga sapatos o tsinelas na galing sa labas para hindi magkaroon ng garapata o anumang sakit na related sa garapata kagaya ng nangyari sa aming aso na si Molly na ang sakit niya is blood parasite. Pangatlong tips na pwede ko ibigay sa inyo na bawal ninyong gawin sa mga alaga ninyong aso is huwag ninyong itatali yung mga aso ninyo para hindi magkaroon ng anxiety. Yung mga aso kasi kahit na hindi tao yan is meron pa rin mga pakiramdam yan. Kapag iniiwanan nyo sila, kung maaari is huwag nyo na lang itali kung hindi sila makakapanira ng mga gamit kasi yung pakiramdam na iniwan nyo
lang sila is sobrang sakit na sa kanila. What else pa kung tinali nyo pa sila at nasa isang pwesto lang sila ng buong umalis kayo. Imagine kung gaano sila malulungkot sa mga oras na yon, kasi ang sabi nila is yung isang oras sa aso is sobrang tagal na sa kanila nun. Kaya maaring mag-build up yung anxiety sa kanila. Si Molly dati iniiwan namin at tinatali pa namin sa may gate nung mga unang months niya pa lang dito. At nung gabing-gabi na kami umuwi, tapos dumating kami na nandun siya, sobra kaming naawa sa kanya kasi napakadilim ng bahay at nakatali lang siya sa may gate, sa loob naman ng gate. Pero yung feeling na napakadilim ng paligid, nakatali ka pa, tapos wala ka pang kasama, yun yung nagpaisip sa amin na baka magkaroon siya ng anxiety. Kaya after nun is parati na namin siyang sinasama kung saan man magpunta, kasi ang hirap ding iwanan sa bahay yung mga ganong aso. Isa pa, meron din akong nabalitaan sa Facebook na hindi ko alam kung aso or pusa yon, pero ang sinabi doon is parang iniwan nila yung alaga nilang nakatali, tapos pagdating nila is pusang nagpatiwakal na yung alaga nila. Siguro sobrang anxiety niya or baka depression na, is pinili na lang niyang magbigti sa sarili niyang tali para wakasan yung nararamdaman niya. Pangalawa sa huli na may bibigay ko sa inyo na bawal sa mga alaga ninyong aso is kapag may mga asong katabi, lalo na kapag maliliit yung aso ninyo, is huwag ninyo itatabi sa mga malaking aso kasi baka sunggaban or kagatin yung alaga ninyong aso. Meron akong napanood sa Facebook na kung saan may dumaang aso doon sa bahay nila at nasa gate lang yung aso na maliit. Di ko alam kung Shih Tzu yun. At nung lumapit yung malaking aso is sinunggaban niya yung maliit na aso. Talagang kinagat niya na nagresulta na hindi ko alam kung namatay yung aso. Pero baka oo, kasi napakatindi nung pagsunggab nung asong malaki doon sa maliit na aso. Parang kinaladkad niya pa yon, kaya siguro namatay din yun. Meron ding instances na si Molly nasa gate kasi madalas yun nakatambay lang doon kasi binabantayan niya yung tatay ko pag nasa labas. Tapos may mga aso kasi na pag-alagala lang na malalaki. Meron din yung mga may amo na hawak-hawak naman ng amo, pero ang lalaki nung hawak nilang alaga. Ang mga husky, ganyan, na mas malaki sa mga Shih Tzu. Ang nangyayari is, di ba kapag ang aso is nakakita ng aso is nilalapitan niya. So yung malaking aso, meron naman siya amo, friend ata ni Molly yun, is parati niya nilalapitan si Molly. So yung iniisip namin na kapag may mga ganun is baka sunggaban siya or kagatin. So ang pinaka safest way para maalagaan ninyo yung aso ninyo mabuti is kapag may nakita kayo na mas malaki sa alaga ninyong aso at matapang yung itsura, is ilayo na ninyo para hindi masunggaban or makagatan ng malaking aso before it's too late. So yung last na ibabahagi ko sa inyo na bawal sa mga alaga ninyong aso is wag ninyong hahayaang hinihingal lang yung aso, lalo na ngayon na mainit yung temperatura. Yung iba, alam natin na kapag hinihingal yung aso is normal lang. Pero dahil sa ngayong sobrang init na temperatura, hindi natin alam kasi hindi sila nagsasalita na baka nahihirapan na sila sa paghinga. Ang pinakaunang gagawin kapag hinihingal yung aso is bigyan ninyo ng malamig na tubig at painumin. Kasi hindi normal na hinihingal yung aso, lalo na kapag malakas yung tunog. Ibig sabihin nun na naiinitan siya or nauuhaw dahil sa init ng panahon. Marami akong nababalitaan ngayon na nai-heat stroke, nag-seizure dahil sa init ng panahon. Kaya kapag may mga alaga kayong aso na nakaka-experience ng ganon, is painumin nyo agad ng maraming tubig at ilagay ninyo sa maaari sa malamig na temperatura. Marami ako nakikita sa Facebook na kanya-kanya silang paraan para malamigan yung aso nila. Merong isang way dun na nilalagyan nila mismo ng yelo yung katawan ng aso. Meron din na pinapakain nila ng yelo. Meron din na nilalagay nila sa batya yung yelo at nilalagyan ng electric fan para sa tapat nun is malamigan yung alaga nilang aso. Yung mga aso kasi, lalo na sa mga mabubuhok na aso, kagaya ng Shih Tzu, Chow Chow, is napakainit ng pakiramdam sa kanila. Sa atin nga, wala tayong ganun kakapal na buhok. What if pa kaya yung buhok mo sa buhok, ganyan kakapal, yung nasa katawan mo? Diba parang sobrang init? Yung kagaya ng mga wool na damit or kaya mga hoodie, diba? Medyo mainit sa pakiramdam yung mabuhok yung katawan mo. Kaya sa kanila, sobrang init ng pakiramdam nila kasi sobrang dami nilang buhok. Lalo na yung mga Shih Tzu, Chow Chow at iba pa. Kaya yung mga dapat ninyong gawin, lalo na ngayon na mainit ang panahon, is laging ninyong titignan yung ininuman nila kung may malamig na tubig at kung maaari ay ilagay sila sa malamig na temperatura. At ayun lamang para sa video na ito.
Sana may mga natutunan kayo. So, kung may mga gusto pa kayong i-suggest na pwede natin gawin sa susunod, is comment down below para magawa natin sa mga susunod nating videos. At kung gusto ninyo magpa-shoutout, is comment down below din para mag-shoutout ulit tayo. At sa mga oras na ito, is malapit na tayo mag 6K subscribers. Parang 25 na lang, mag 6K subscribers na tayo. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at sa mga susuporta pa lang sa channel natin. Sana magpatuloy kayo na sumuporta at manood sa mga videos natin. So yun lang. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Ring mo na rin yung bell dito para parati ka updated sa mga susunod kong videos. So yun lang. Thank you. Bye-bye!